Suki ka ba ng loto? Nanalo na ba? O palagi na lang talo? Pag-usapan natin ang mga samot-saring issue ukol sa Lotto Games ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasama si General Manager Melquiades Mel Robles. Ay, magandang araw sa iyo, Malu, at sa inyong mga tagapanood. Okay. Pag-usapan po natin muna itong loto. Marami pong mga kung ano-anong usapin at kayo po'y humarap na rin sa Senado, pero ang isang parang tumataginting pwede bang mag-magic sa loto? Tumaya ka daw ng 90 million pesos, mananalo ka ng 300, sabi ni Senator Tulfo. Ilinisin muna natin yung usapin yon. Well, actually, buti ko sinabi niya tumaya eh. Ang Oho, sinabi niya, invest. nag-invest. Oho. Ay mali yun. Wala akong nag-i-invest sa PCSO. Malaking misinformation po yun. Hindi po siya nasabihan. Wala akong pwede mag-invest sa PCSO dahil ito po ay isang korporasyon na pag-aari po ng pamahalaan. Kaya kung i-insist niya yung ipipilit niya yung nag-invest, yun ay fake news po yun. Hindi po totoo yun. Ngayon, ikaw naman ang nagsabi ng tumataya. Kung namamagic, sabi mo 90 million, tatama. Kung namamagic ko yan, hindi na ho kailangan ng 90 million. 20 pesos na ho. Ba't pa magpapakasap? Ang sinasabi natin, it is beyond reproach. Hindi ho ito pinagdududahan. Meron nga po ako ngayon dito, kapapel hawak ko ang WLA, yung World Lottery Association, certification po ng PCSO. Ito po ay isang certification na pinaghirapan din ho namin to earn the trust of the regulators at saka mananaya. Ito po ay nagsasabi na kami ay may level 1 na certification. Ito po ay hindi ho nabibili sa recto. Ito ay pinaghihirapan over the years. No? Ito po ang seal of excellence namin from the World Lottery Association. Ito po ang panlaban namin laban sa aligasyon na wala pong basihan kundi ang isang testimonya lang ng Okay. isang kaabusa. So, Mhm. hindi po maaaring magicin. At itataya ko po ang aking trabaho dyan. Kung pwede hong marig ang aming games, bukas po, magre-resign po ako. Ganyan po Okay. ang paniniwala ko. Mhm. All right. Marami na nga akong nananawagan, may ilang lawmakers. Pero himayin muna natin yung mga issue at ilatag natin yung mga premises. 6 ho yung iba-ibang loto games. Ano po? Plus may e-lotto, 7. Kwento nyo nga po yung pagkakaiba nun, yung mga 642, 650. Para lang ho dun sa pagkalahatan magkaintindihan. Doon po sa 2D games, dalawang numero na lang po pipiliin sa dalawang machine na nagdodraw. Sa 3D, ganun din po. Tatlo naman po. Tatlo rin ang nagdodraw. 4D, ganun din. At ang 6D, yan po yung lower tier natin. Hindi po tinatawag. Ang kabaliktaran naman yan, yung ating jackpot games, yung 642. Mamili ka ng 6 na numero out of the 42 numbers. Tapos merong 645, 649, 655, 658, ganyan. Yan yung mga numbers na jackpot games natin. Okay. At merong e-lotto. Opo, iLotto naman payment platform lang po yun. Yun din po ang ginagamit na games doon All right. Ngayon, magkalinawan po tayo. Magkano ho yung parang neto kada linggo ng mga tumataya o mga bets na inyong nare-raise? Para lang malinaw po sa taong bayan kung gaano ka-importante itong loto para sa PCSO. Sa bawat taya na 20 pesos, ito ang revenue allocation kung tawagin, 55% ay napupunta sa prize fund, 15% for operating fund, at 30% po ay sa kawang gawa. Okay. 30% sa kawang gawa. Ano pong kawang gawa projects ang tinututukan? Marami yan, no? Ating medical assistance program, no? Kung saan ang mga tao ay lumalapit para matulungan sila sa kanilang pangangailangan sa ospital, gamot, sa mga konsulta, at meron din tayong mga medical devices ginagawa, ang mga ambulansyang pinamimigay natin sa bawat bayan. Yan po ay mga halimbawa ng ating mga charitable work. So sa madaling sabi, kung kayo po ay nakapagbibigay ng mga ilang daang milyong prizes, yun ho yung 55% sabi ninyo ng inyong mga koleksyon? Opo, yun po ang nakalaan according to the charter. Charter po yan. Batas po Mhm. yan. Mhm. Kailangan daan mo yung premyo sa 55%. Ibig sabihin, malaki talagang proyekto tong loto. Pwede ho ba sabi ng mga ilang mga tao,
Ano ho ba yung lohika? Bakit yung mga tao ay talagang gustong-gustong pumusta sa loto? Parang ito yung tinatawag nilang looking for pay dirt, ano po, yung biglang yaman. Ano ho yung logic? Ano yung nasisilip ninyo? Sino yung mga tumataya at bakit sila talagang hanggang ngayon, tumataya? Well, I think natural sa Pilipino ang ano magbakasakali o para malay mo, no? Laging gano'n para mabago naman ang buhay. Nung isang araw nga po may tumama, nag-claim contractor siya from Quezon, no? Di biniro ko. Aba, may nananalo pala rito. Ika ko, aba, hindi. Sabi niya, oo naman. Sabi niya, 24 years na ako tumataya. Hmm, At mhm, tumama siya ngayon ang gross yata niya 24 million, tama ba? 21. mhm, Ang mhm. take home niya mga 18 because 20% of the winnings go to taxes, Yes. ay, Mhm, tax on price, no? So sinabi niya, alam niyo, ang tinamaan ko dito hindi pera mhm, no? Peace of mind, no? Sabi ko, bakit? Sa mhm, dami ng utang dahil inabot siya ng COVID, apparently, contractor pala siya. So mhm, may negosyo siya, bumagsak, sabi niya, tama-tama ito, mababayaran ko na lahat ng utang ko. Sabi niya, all told, matitirhan ako ng 4 million. No? So ito na lang yung ano mo yung huling, kung saan man, ito na, huling pag-asa mo kung may problema ka man sa pananalapi. No? At syempre, kung hindi ka tumama, may consolation prize ka na nakatulong ka sa kawang gawa. Kaya ginagamit namin na slogan niya sa bawat taya may kawang gawa. Yun ang ginagamit namin. okey. Pero sa bawat taya ho, yung iba, parang ilang taon na inaalagaan yung mga numero nila at hindi na nanalo. Ano ho yung profile ng mga winners? Kasi mukhang may issue doon. Sila ba yung mga tunay na tao? Wala akong profile yan. I wish I could tell you, no? Sila ba Mhm, tunay na tao? Tunay po sila. May video kami niyan, may picture kami. At in fact, binigay namin yung listahan sa kanila Oh, kahit medyo delikado yan, pero baka sabihin may tinatago pa kami. Sige na, kayo na bahala dyan. Nilabas namin yung kino-quote nga nilang dokumento ay galing sa amin. Kaya nga sabi namin, huwag ninyong interpretin yan sa gusto nyong paraan dahil kami po may akda niyan Huwag niyo ang gagawin niyo lang, tawagan lang ho kami nang maipaliwanag po namin. Halimbawa, sabi, bakit daw 0-0 yung mga winner ang team nila? Aba, pag informal ka na taxpayer, wala kang team, di ba? So paano kailangan mo magbayad ng batas. So ang BIR din po ang nagturo, dilagyan mo ng number 00, basta bayaran mo ng buwis, but that becomes a final tax. Ibig sabihin, hindi mo na pwede yung i-refund kung meron ka man tax rebate or tax refund na kailangan. Tingnan po yung mga bagay na yan po ay kailangan lang po tanungin. kung napakarami ng mga malas, ano po, pusta na pusta, hindi naman nananalo. May ilan naman daw na paulit-ulit na nananalo ayon sa Senate hearing. Meron daw hong nanalo ng mga parang 20 times na ba, na winner palagi. Okay. Ang gandang ang gandang pang clickbait Aba, may Oo, nanalo ng 20 jackpot sa isang buwan. Fake oo. news. Wala akong nanalo ng 20 jackpot in 1 month. Kahit Mhm, dalawa ho. Pero merong nananalo on the lower tier. Kahit mas marami pa ho, wala nga akong 20, may nakita kami 35, even more than that. Kasi kung tumataya ka naman araw-araw, chances na manalo ka ron ay malaki rin. And mhm, more than that, yung sinabi ko nga, since ang ticket po ay bearer instrument, ito po ay dokumentong walang pangalan, walang address, walang information at all ng bumili, yan po ay bearer instrument. Ano po ang ibig sabihin? Parang cheque pong pay to cash yan. Kung mhm, sino po ang may hawak, siya po ang pwedeng mag-claim. No? So sinasabi ko, yung isa pang kalakaran, lalo sa probinsya, yung sinasabing napakaswerteng lugar. Again, mhm, misinformation, medyo intentional, or talagang hindi alam. Ganun po ang kagawian sa probinsya. Kung malayo ho yung 10,000 and below, pwede pong i-encash sa outlet. 10,000 and above, up to 300,000, kailangan nyo po magpunta sa branch. Kadalasan po ang branch ay nasa Kapitolyo. Kung nasa bayan ka, may outlet ka, kailangan pumunta ron. Kung ikaw may tumama ng 12,000, 15,000, 20,000, suki mo na yung yes, lotto agent. mhm, Every week pupunta naman yun dahil kumukuha ng supplies yun, nagre-remit din siya. So, okey. pakisabay na nga ito. That is a practice. Kaya kahit sino ang tanongin nyo na tumataya, kagawian na po yan, pakisabay naman ito. You will never see that in a jackpot. Siyempre,
itakbo yun eh. Kung meron kang 10 million, di ba? Siya, walang pangalan yun eh. So, kaya po pinipirmahan po yung winning ticket para kung ayaw mong iba makagamit, makakolekta, hindi ho mapapalitan yun kung hindi ikaw yung pangalan at pirma doon. Alright. Mr. Mel, ang issue pa ay yung sinasabi na third party claimant. Ibig sabihin merong parang sugo yung winner. At ang sabi ni Senator Tulfo, hindi pwede yun. Dapat yung mismong nanalo, yung bearer nung inyong sinasabing ticket. Ano po? Meron bang ganong ganap? Wala akong ganong batas. Anybody. Sabi ko nga, again, yung principle ng bearer instrument. At hindi ho yan ginawa para kung kanino. I think ginawa yan for practical purposes. Kuruin niyo po, kung lahat ng mananalo i-interview mo at marami siyang dalang ticket, paano naman yun? For practical purposes. Kahit sa pagtaya po, hindi nyo naman tinatanong na yung tumataya eh. Kung napakaraming taya nun, tapos na ho yung draw, ini-interview nyo pa. That is a very sound management practice eh. Sige na, Okay. kasi ang kailangan namin po ay taya. Oh. Mhm. So, kaya nga po, which brings us to, kaya nga po namin gusto yung e-lotto eh. Yung e-lotto po is on your device, full transparency yun kung sinong nakaregister doon. At ikaw din ang makakakolekta lang. O, yun ho yung, yun naman ho ang advantages o ang kalamangan ng technology na yun. Okay. Ngayon, sa mga nanalo ho, siyempre may duda-duda. Baka naman kamag-anak o kaibigan o kakusa ng PCSO. Ano po? Pag natalo ka talaga, may kanyang pakiramdam. Ang mas malala, yung hindi ka tumataya. Yun ang mas malala. Yung nagdududang hindi tumataya kasi hindi niya naiintindihan eh. Yun ang the worst kind of skeptic na tatawagin ko. Yung nagdududa pero hindi tumataya, ayun ang malala. Kasi hindi niya naiintindihan na talagang maraming tumataya araw-araw at marami rin nananalo araw-araw. And in some cases, yung pang nagkokolekta araw-araw, of course on record, siya ang panalo. Yung mga lotier, ang lotier, 4-5 lang mo yung lotier. Pero maniwala kayo, yung nakita ho nila, sabi nila, bakit 225 lahat ng ang panalo? Ay yung kamangmangan na naman ho yan, kamangmangan, na ang dali hong sagutin kung tumawag po. Ayun po ang problema, yung kamangmangan, ginagawang parang alam na alam. Kami ho nag-submit ng document. Ang kamangmangan, sagot, tanong lang. Tawag lang po. Ito ho, bakit pare-pare yung 225? May tumataya akong tagpa 500 eh. So, i-multiply that by 4-5, yung bali 500, di 50 tickets siya. Tagsasampu lang po. Ang total po ng 225,000, may magagawa po ba tayo kung yun yung ticket niya? We have pictures ng ticket. GM, ang problema ho yata, syempre konti lang yung nananalo at napakadami nung natatalo. Ngayon, meron nung nagkaroon ng duda nung February 27, yung inyo pong live na broadcast, nung pagpili ng winners. Nagkaroon daw ng glitch. Tapos, nag-off-air kayo. Nawala kayo sa ERED. Una-una, it's way below me. Pero I'll answer that. No? Hindi ko kasi operation yan. Pero ganito yan. Pag ikaw, nag-drive ka ng kotse mo, chinek mo lahat, no? Chinek mo lahat ng sasakyan, pressure, lahat. At na-flatan ka. May nangyari bang masama? May mali ka ba ron? Na-flatan ka for some reason. Ano ang pinakmasama ron? Ang pinakmasama kung wala kang contingency, wala kang spare tire, wala kang tire wrench, wala kang jack, at wala kang kaalaman sa pagpalit ng gulong. Pero yung mechanical problem, unforeseen for that matter. Kasi chinek mo na ginawa mo na lahat ng pre-draw preparation eh. At hindi naman. Since that's mechanical, hindi pa rin pwede talaga masasabi. Tao nga, pumapaltos eh. So nag-malfunction yun. Instead na ma-trap niya, ma-capture niya, hindi nag-capture. For some reason, bumagsak. No? Bumagsak uli yung bola. Meron naman kaming ano dyan, meron naman kaming ISO-certified response. Hindi to biruan. Porque maisip, ang problema ko kasi kung you're looking at from a lens na malisyoso eh. Lahat ng bagay, pag ang paningin may malisyoso, so nahulog yung bola, meron hong response diyan. Uulitin po yung tatlong pandraw po yung tatlo. Uulitin mo lang according to the procedure, yun lamang nag-fail, no? Yun ho i-draw mo ulit. So, bakit mo hahanapan yung hindi wala ka namang hawak? Ikaw mag-iisip ka. Sinasabi na namin sa inyo, that was all documented. Hindi ko po alam kung bakit hindi on air. Siguro limitado na yung on air nila sa TV. Kasi hindi naman ho pwede hintayin nyo. Limited lang ang airtime mo eh. No? But even then, that doesn't show anything. Wala pong ibig sabihin yan. Kasi gano'n naman po talaga ang procedure dyan. Di ba? Kung naplatan ka, sasabihin mo sa driver mo, bobo ka eh.
magnanakaw ka eh. You do not say that because he did all the preparations and things happen, no? And ang burden of proof is on the accuser. Kayo naman ang magpatunay kasi kami ginagawa namin yung ginagawa namin eh. Diba? Normal ba yun na ikaw ang aakusahan, ikaw ang magpatunay na wala kang ginawa? Mukhang mali yata yun, di ba? Pero GM, ang protocol nyo daw ay pagka nagkaroon ng glitch, talagang aalis kayo sa ere. Pero piniliwanag nyo nga kung paano yung procedure intact pa rin, kung saan naiwan, ano po, yung bola na dapat lalaglag. Paano nyo tatanggalin yung pagdududa? Ba't kailangan mag-off-air? Hindi ko talaga alam kung ano yung pag-off. Ayun, kung off-air on broadcast, I would Correct. presume limitado yung oras dun, siyempre, no? I would presume. Hindi mo naman pwedeng, hindi naman ikaw may-ari ng ano eh. So, I'm really not familiar with that, bakit mag-off-air. Pero even then, yung buong procedure na yun was recorded. At Okay. marami pong bantay dun, ha? Mm. Wala, hindi ho sila yan. Marami Mm. pong bantay yan, no? Oh, okay. This is a 3D game. So ang bantay nyo ho, para lang malinaw sa lahat, meron taga Department of Trade and Industry. At sino pa nga ho ba yung iba? Mga COA po yan, COA. Commission on So, Audit. from the community, meron po yan, mga centers from the community. Lahat po Okay. yan live. Lahat po yan, pwedeng tanungin pagkatapos noon. In fact, ginawa rin namin to confirm kasi nangyari yun hapon. No? I'm not around naman. All right. Okay. Okay. Yun eh. Pero Okay. di ba, tell you, things happen. Kung may nangyayaring ganun, may dayaan na, ang labo naman yata. Di ba? Ano pa na basis noon, di ba? So, Okay. it's really a matter of looking it from a lens. Tapos All kung right. hindi mapapatunayan, wala na lang, ganun na lang, di ba? Ikwento nyo nga, paano ho ba naghahanda sa draw at nagsisiguro na patas ang magaganap? Well, ganito po yan, no? May mga maleta o suitcases na naglalaman ng mga bola. Isang set ng bola na marami po yan. Hindi nyo po pwede basta kunin yan. Yan po i-draw. According to letter, kunin yung envelope. Okay, we now use this set of balls. Yan, kukunin yan. Pagbukas yan, titimbangin isa-isa yan. Ang dami namin draws. 3 draws po namin isang araw. Merong iba-ibang games, alam niyo naman. So marami po yan. Isa-isa pong titimbangin yan. With videotape to, yung pre-draw procedure. Pag may nahulog na isa, DQ na ho yung buong set. Ganun ka, ano yun. Pag may nahulog, kunyari, for some reason, habang titimbang mo nahulog, okay, out, the whole set is out. Okay. Kuha ka na naman. Okay. Tapos lahat ng machines, ilo-load, ida-dry run. Nagka-capture ba? Okay, so complete. Kayong nahulog po, it passed the pre-draw testing eh. Wala na tayong masasabi rin talaga. May nangyayari pong ganyan eh. So after that, the whole process po ng preparation is about 2 hours. The most boring process po na nakita ko rito eh. Kasi wala naman talaga ginagawa. Isa-isa yung timbang. Araw-araw mo naman ginagamit. Tinitimbang mo ba, di ba? But anyway, ganun po talaga yung procedure para ma-check yung mga to make sure. This is how to guarantee everybody na naka-videotape po lahat in all the proceedings. No? Kaya yan po ay according to the standards ng World Lottery Association, ng ISO, meron po tayong ganyan lahat. At again, doon naman sa draw, ganun din po, maraming tao. Sa pre-draw po, meron na pong observers yan. Sa pre-draw preparation pa lang po. At pagdating sa draw, lalo na, naka-live po yan. Live on PTV4, live on Facebook, live on YouTube. Tsaka marami pong, at least there are 50 people, at least po, who are watching that. Hindi po ito, there are 50 people. Mahirap po yung mga kasabot yan. Ito maganda. If I may, ito importante ito, the integrity. Diba, sabi nila. At 8:30, nagsasara na po ang selling. 8:32, retrieve na po lahat ng numbers na natayaan in a flash drive. Separate. Offline. Yan po ay tatago. Hindi na po isisil, no? Hindi na po papasukan yon. So, maaaring i-transfer yun sa isang computer, pero hindi na offline. Pero yung original doon nandito. At 9 o'clock may draw. So, it's impossible na ma-manipulate kung pa yung results. Kasi hahanapin yun dito sa loob eh. Paano nakapasok kung offline naman yun? So, ganun daw kahirap yan para mangyayari. So, that explains na hindi po pwede na after the balls have been published, saka mo pa babagay yung resulta. Imposible ho yan. Kaya sabi ko, I will stake my job dyan, my neck, my everything, kung kaya kong gawin yan. Alright.
Ngayon, GM, isa hong concern nila yung pagsasara nyo daw ng mga 2,000 Lotto outlets. Ano po? 8,500 dati, 6,500 ngayon. Ang sabi ng mga outlet operators, pinapaboran nyo daw kasi yung iLotto. Pero ang kanilang common cause, wala daw kayong notice. Malo ganito yan, no? I'll say this for the nth time. Ayoko, di ko Okay. masabi sa Tagalog yun eh. Pero halatang there is ayoko bigyan ng yung identical, anyway, hindi na maganda yan. Ganito yan. When I came, tapos na yung kontrata ng Philippine Lottery System, no? It was in the implementation stage. I have nothing to do with that. Dumating na implementation na yun eh. So okay, sino nagsasabi dyan? I will go on record. I will challenge them. Ang nagsasabi niyan yung Pulai. Alam niyo yung Pulai, sila ang unang nagreklamo nung tinigil namin yung cancellation ng cancellation ng ticket. Para to go on record na lang dito. Sila ang unang sumigaw na marami nangyayari problema. Yun yung cancellation ticket. Tumaya ka sa akin, ako si outlet. Tumaya ka sa akin. Pag talikod mo, ika-cancel ko ticket mo. Ang akala mo, pumasok yung ticket mo. Pero sa system namin, ika-cancel ngayon. Saan napupunta yung pera? Sa kanila. So, nakita namin yan, yung scam. Kung merong scam dito, yung ano yan yung mga grupong marireklamo eh. Di ngayon. Saan ka naman nakakita? 500,000 a day ang cancellation. But it is not across the board. Buti kung tatlo. Hindi, nakalamsam. Kitang-kita mo agad. Oh, ano ito? So, bakit kung cancellation ito, if it were an innocent cancellation, bakit nakalamp? There was even a time, mas malaking cancellation sa actual sales. Okay. So, paliwanag nyo lang ibig sabihin, may mga operator na ginigame yung mga gamers. Ibig sabihin, kukuha ka ng ticket mo, kunyari may ticket ka, pero cancel yun, hindi pala pumapasok sa sistema. Ganun po ba? Yes, kinakancel nila pagtalikod mo. And I can prove that. Titignan natin in the days to come. We will prove that. Pag nahuli natin, we will sue them. Ngayon, itong mga operators na to, kabilang ba sila dun sa 2,000 na tanggal o nasara ng PCSO? Ibig nyo sabihin parang yun yata yung inyong batay sa investigasyon nyo kanyo. Meron yatang parang I'm giving you the backdrop ng ganyang klase ng intensity kasi ilang buwan na ho kaming walang cancel ticket eh. No? Okay. Ilang buwan na ho eh. So, mga 3 buwan na rin. So, malaki-laki na rin yung kung may damage. Pero sinasabi ko, iLotto has nothing to do with the cancellation of the non-performing. Kasi binatay po yung nung inabutan ko po, anong basis criteria? Ako po ang tatanungin nyo, right now we have 6,500 outlets, no? What is the number? Ako tingin ko dapat 11,000, which was the same recommendation of management noon nung hindi pa ako. For some reason, ginawang 6,500. Wala po akong kinalaman doon. Okay. No? Okay. Ngayon, ako ang gusto ko 11,000, which we are doing now. Ang sinasabi lang, easy po, hindi yan overnight. Napakalaking halaga po nakakailanganin dyan. No? Okay. Pero they refuse to listen to that. No? They want the theory na iLotto ay ginawa. Paano mangyayari? Matagal na yung decision to cancel or to reduce even before me. Ako na nga po nag-institute ng iLotto. Lang nag-implement. If you look at the timeline, I have nothing to do with reducing the number of outlets. Paano yun? Di ba? And then they accuse something and I explain. Ano ba yun? Kaya nakaupo kasi. Ngayon, GM, para maliwanag lang, yung 6,500 outlets, sa lahat ba ng probinsya ng Pilipinas nandun ang Lotto? Opo, pero napakaliit po nun. Ako mismo ang magsasabi. Sabi nga ho ng isang foreigner kausap ko nung tinanong niya ako dyan, you hardly exist. Hindi ko nararamdaman. 110 million Filipinos. Kunin mo yung half. 55 million Filipinos. And you only have 6,500. Hindi pa nga nagpa-function lahat. Minsan may down. 6,300. I agree. Ako po ang nagpapasimuno ngayon ng pagdami ho namin ng outlet. Meron na po kami mga measures na ginagawa. Kaya nga, bakit kayo nga walang solusyon eh. Ako yung ready doing it eh. Di ba? So, what's in it for the outlet operators? Magkano yung kailangan nilang ipundar na pera? Nagbabayad ba sila sa PCSO para maging rehistrado? Ano po yung kailangan? Magkano yung investment pagka ikaw ay may gusto mag-outlet? At ano yung budget sa inyo? It's in the vicinity of 100,000 lang yata eh. I'm not very sure. Pero ang gagawin ko,
ang gagawin ko po, ang balak ko, para talaga ma-democratize marami. Hindi na ho ako magpapabayad sa PCSO. Mhm. Ganun lang ang gagawin natin. Ang talagang problema po yung magrereklamo, yung talaga pong ginigame yung PCSO. Kasi Okay. wala Oh, na silang means to game PCSO. anong Mhm. nakukuha ng outlet operator sa inyo? Yung mga ticket, yung mga supplies, gano'n po ba? Pati yung makina? Yung the right to sell, no? The right Right to to sell sell, and okay? their commission, Mm, 8.5 commission. Oo. alright. And plus bonus pag may pinatamaan kang jackpot, you get 1% or up to 1 million. Yun ang sabi ng ilang lawmakers, mukhang hati sila. Yung iba gusto mag-resign na kayo dahil dito sa mga issue na pinag-usapan sa Senado, sa Lottery hearing. is gambling. How do Mhm, I respond to that? Because lottery is gambling, I have to resign. mhm, mhm. Anyway, Hindi let's mo ba start it. gambling ang lottery? Kasi parang kahit na konting pera mong natitira, pupusta ka para siguro maganda yung pwedeng ipanalo na amount. Hindi mo ba gambling yun? Well, it's called gaming, It's gaming. technically. Okay. Technically, it's called gaming. Now, sabi ko sa iyo, it will depend on your lens. Okay. Oho. So 1 month's lottery is another month's gambling. Parang ganun ang sinasabi nyo. I came here, it's already gaming. Hindi naman ho ako nag-invento nito eh. It's already gaming when I came. At saka, in fact, if you're going to pick on PCSO, this is the only agency who is tasked and mandated to do charity. Ano? Ang dami pong naglipa ng illegal. Why are we not even taking a look at them? Kami ho, we already filed cases against an illegal lottery. Nasa Mandaluyong po, sumampa na po. So I think in the scheme of things naman, siguro, tignan naman natin siguro muna, is this the bad? Or is this the bad, not so bad? Di ba? Okay. Okay. Meron mo bang difference ang good, better, best o bad, worst, worst between PCSO and PAGCOR? Well, ang alam ko is Pogo? that, ang alam ko lang po, we are tasked to do charity. This is our means of raising funds. At Mm. we do not make any retention on our earnings. Yan ho ang pagkakaiba dyan. Ang sinasabi ko, kung meron po tayong aksyonin sa larangan ng mga mambabatas, please pakilakasan naman po yung ating illegal gambling because the draining of more, wala pang buwis yun. Yun ho ang Oo. dapat natin tignan. Bakit ba hindi? Bakit ba kaming legal ang medyo napofokusan? Di ba? Mm. We pay taxes, we do charity. Ang dami ho, they're out there. Hindi na ho kailangan hanapin eh. Lumalabas po sa phone ninyo eh. Ang illegal Mm. gambling eh. So, Mm. just So, saying po, just saying. kung kayo'y gaming, parang ano yung kategory ng PAGCOR at saka ng Pogo? Hindi ko po alam. Hindi po ako authority on the nomenclature eh. Di ba? Oo. Pero meron ng pending bills ano at gusto ninyo na bawasan ang taxes o ang buwis sa PCSO. Pakipaliwanag nyo nga po, bakit to? Malaki ho ba yung tax take ng gobyerno sa PCSO collections? For comparison, ang PAGCOR only pays 5%. Okay? Mm. Ang PCSO po, pag kaya mo, there is already 20% documentary stamps. It used to be 10% lang. In 2017, it's only 10%, no? So, doon kagad 20% versus 4 ba sabi ko 5%, 20%. Then we pay tax on prices, on winnings, 20% again. And then we pay corporate income tax, about 20+%. And then our automatic earmarkings, we give to PhilHealth, Universal Healthcare, we give to CHED, we give to Dangerous Drugs, we give to PSC, we give to Boy Scouts, we give to, and a host of others. No? So, yan po yung aming pinabayaran. We're not complaining because batas po yan. Kaya lang, it harms the capability or function to do charity. Yung ba, from one pocket to another sana, diretso na po sana, napupunta pa sa kung saan. And in fact, ang mandate namin is to charities, hindi naman po sports, for example, not even dangerous drugs. No? Pero naglalagay, not even education. Yung charter po namin does not mention that, only charities of national character. All right. Pero sa totoo lang po, bali bilyones yung gross revenue ano po ng PCSO. Magkano yung natirang net income nitong nakaraang taon? Wala po kaming tinitira. Everything goes to charity. Okay. Pero magkano yung gross revenues o collections ninyo na na-raise?
budget for 2023 was 57 billion. Mhm. Ang aming reach ay 61 billion po. Mhm. And we paid taxes of 17 billion. Okay. Nakakatuwa po yan because we were never envisioned to be a revenue generating agency. I'm sure the framers of the charter, hindi po nila inisip yan dahil charity lang po. Pero just the same, ito po, 17 billion in taxes and no subsidy from national government. Marami yung umaasa na parang sana ay makatulong ang PCSO kung sila ay may sakit o nasa charity ward, no, ng mga ospital natin. Meron na ba kayong bilang ng mga natulungan nitong charity cases ng PCSO nitong nakaraang taon? 300,000 po. Persons, ganun ho? Oh, ano-ano hong mga kaso to? Anong Ay, medical iba-iba. condition? Ay, samot-sari Halo-halo? po. Mm. Samot-sari po. Even cancer, even transplant, meron po kami. Everybody who gets to be appointed to government ang talagang pangunahing gustong-gusto mapuntahan. Kung hindi PAGCOR, PCSO. Kayo po nandyan ngayon sa PCSO. Although in fairness, galing na ho kayo sa LRTA, sa IBC 13, at naging din po kayong spokesperson ni Brother Mike. Pero ang matindi hong parang tipong naganap na huli, kayo yung biggest donor ni President Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon. 30 million pesos. Pakipaliwanag nga ho ba yun? Bakit ho parang tipong, ano ba yun, payback time? Sorry ho kailangan itanong. I think you cannot deny that I'm a supporter, no? All right. And I'm trusted. So, I think yun naman ang kailangan dyan eh. You must have the trust kasi I cannot appoint myself, no? Kahit gustuhin ko man, no, I have to be appointed. So, I think it's safe to say that I'm trusted by the president, no? For giving me this job, and I think personally I can deliver. So, kahit naman ho siguro, actually hindi naman ho ako number one donor eh. Di ho ba? Yun nga po, I think the requirements are, you must have the confidence. Importante po yan eh. The confidence, and I think, pangalawa is if I have the competence, no? Other than that, is all speculation, but the fact is, yes, I did donated, no? Pero kung marami rin naman hong nag-donate, hindi rin naman hong na-appoint eh. Marami yung nag-donate din na na-appoint. Ano po? Opo, pero marami din pong nag-donate na hindi rin. So, if it evens it out, hindi po yung logical conclusion. Marami yung kandidato nung nakaraang eleksyon. Ano po? Medyo samot-sari yung candidates for president. Bakit po si Pangulong BBM? Ito po ba'y dahil talagang out of conviction, out of faith ninyo? Ano ho ba yung naging dahilan? Ba't kayo naglaan ng 30 million pesos para sa campaign? Alam niyo ho, ito ang hindi alam ng lahat, no? Noong pandemic, ang mag-asawa pong si BBM at that time and Attorney Lisa, they wanted to help, lalo na after nung siya tinamaan ng COVID. So, ang dilema, how do they help na hindi nakikitang umiepal sila na nagkakamping? So, you know what they did? They asked a friend, my friend, to do the giving, ikaw credit mo ha, and then using me as doon na pumunta sa bahay ko na lang. Kasi baka makita sa kanila, sabihin pa. So can you imagine, merong politiko na who will help with zero credit? Palagi ko, wala akong ganun eh. Because in politics, you have to give and be known. You have to, what the right hand gives, the hand and the feet should know. Sa politics, yung pang nakikita ko. But here is a person who was a victim, who just wanted to help sincerely. Ginamit ho lahat ng resources niya. Ang dami ko sa bahay. Doon sa bahay ko, akala nila, dami kong ako na mamimigay eh. Pero ang secret is, they never revealed this. Kaya nung kampanya, sinasabi, anong ginawa mo nung COVID? All over the country po namimigay sila through using me. First hand po ako nakakita. Now it can be told kasi wala nang reason para i-kubli ito. Nung sinasabi, anong ginawa mo? Kasi iba, mga siga, may ginawa nung COVID. Hindi rin, sabi ko, ako na, I'll come up. I will give a personal testimony, sasabihin ko lahat kung ano ang pinagbigyan. Dahil ako nagdala. Sino po sa tingin nyo ang kandidatong hindi man lang niya alam kung tatakbo pa sa presidente o vice president, which is true. Well, hindi pa ho at that time, hindi niya alam kung anong tatakbuhan niya. Meron pong politiko na ganyan. Hindi ba kayo tataya ng ganun? Sa akin, ibang klase yung politiko yan. Tapos has been passed and maligned sa lahat ng bagay, kahit ng mga kaibigan kong pare. Sabi ko, excuse me, you're talking to the wrong guy.
anak ko ito. So lahat ko na nagsasabi at nakita ko first hand. Walang politikong gagawa niyan. So sabi ko, eto ang kailangan manalo. Trabaho talaga ito. Bihira ito. Baka wala na nga tayong makitang ganito eh. Baka wala na tayong makitang ganito na talagang todo, lahat ng resources. Pati ano yun, yung Lianhua. Bigay pa sila kasama sa kit nila. Mas, PPE, Lianhua, ganyan. Yan na may bigay. Personal ko yan. Kaya ako ay naniniwala dyan. Kung merong ganyang tao na magbibigay, kasi sino ba naman ho yung binigay ko? Na No? walang Just, publicity. Ano po? Hindi Mhm. kailangan ng photo op. Ito ho Oo. yan. Ngayon, at GM, ang nag-iho ninyong career history, nag-rin ho kayong appointee ni President Gloria, ano po, Arroyo. So, liban, bago yung election last time, kayo po'y palaging nasa balita, kundi IBC 13, LRTA, at nung LRTA, meron yatang hinabol na kaso sa inyo, yung Sandigan Bayan. Tapos na ho ba yun? Yung janitorial services na meron daw tila, agam-agam sila. Ganyan naman po. Sabi nga, they can throw mud at you. Your challenge is not to make it stick. Sa public service, huwag po kayo matakot gumawa ng tama at baka mapulaan kayo. Kasi in the end, katulad niyan, yung home dinimanda sa amin was hanggang 2010 lang po ako eh. At finailan ho ako ng kaso January of 2006. Can you imagine? Hindi na ho ako naglalaro. Tinawagan pa ako ng foul eh. Just imagine that. No? It was about to end yung term na yon. Well, you know, my brother is a very harsh critic nila Noy. Correct. Si Jojo. Hindi ho natamaan yun. Ako mismong pansalubong sa airport, di ako binibigyan eh. Ay, mga former senior government official, mag-a-apply lang ho ako ng sasalubong kay Brother Mick, di ako binibigyan eh. Can you imagine that? DOTR po ako, DOTC ho ako ha. So kung security risk ako, siguro naman pass ko na yun dahil may all access pass po ako dati. But just to get back at it, like my brother never had a license sa baril niya, hindi siya renew. Lahat po yan pinagdaanan, all in the name of, kasi you wanted to say, you practice your career. Let's put it that way. Kayo, mga journalists kayo. Ako was never a journalist eh. Ano pa ako, spokesperson pa ako eh. So, yan ang the price you have to pay, no? And unfortunately, even his brother had to pay that price. Because nung kinasuhan mo kami, sinabihin namin, we never challenge it eh. Damaran agad kami. Sige na, fire agad para matapos na. It was dismissed. All right. The brother is of course the journalist. Ano po? Si Jojo Robles. Opo. Anyway, so kayo ba'y nag-uusap? Well, actually, nung si Pangulong... Patay na po siya. Patay na po siya. Sabihin, noong bago yung mga LRTA cases, kayo ba'y nakonsulta niya noon? Di ba? Nandito pa siya noon. Yun ho, ako pinakahirap. Walang press release na lumalabas sa Manila Standard. Policy niya ho yun eh. No press release. Oo, kasi malaki yung mataas yung posisyon niya noon sa Manila Standard. At alam ko nung pumutok yung kaso na yon, talagang deadmahan kayong magkapatid. Ano po? Wala siyang... Hindi niya pwede. Sa policy niya yun eh. Hindi pwede. Ginawa niya na ho yun dati pa eh. Alam ko ho, yun yung ibig sabihin. Ngayon, nung kayo kinausap ni President BBM na mag-PCSO General Manager, iba ba kayong napupusuan sana o talagang pinilit kayo na sa PCSO kayo ilagay? Pagkor sana. Mas mahirap po ba? Mas madali ang pagkor? Well, wala kang kakausaping gambling lord. Ang hirap po nito. Napakaraming moving parts, no? It's damot yung lottery lang, ganyan, no? Ang laki ho niyan, ang dami ho niyan, buong Pilipinas yan. Then you talk about charity, ang laki rin yan. Actually, tatlong Lotto, STL, charity, kahit hati-hatiin ho yan, pwede. Sa dami ho ng trabaho. Grabe ho, hindi, when I was in LRTA, 40 years old po ako, mas lighter ho, pero ngayon, mas pero it's challenging po kasi number one, sabi ko nga, tinanong ko ni First Lady, how do you find your job? What's the best thing that happened to you? Sabi ko, wow, helping other people without spending a single centavo. I think that's, wala nang tatalo ron. Because tulong ka talaga ng tulong because it's your job, no? Tapos makikita mo talaga naman na mabago talaga yung buhay ng tao, pasalamat sila. So sabi ko, wag lang ho ako, yung Pangulo po ang boss ko because I'm under the office of the President eh. So pasalamatan niyo po dahil wala ho siyang ibang instruction kundi bring the service to the people. Makapagyabang lang po ng konti.
we will be giving ambulances po 100% sa lahat ng munisipyo sa Pilipinas. A feat that has never been done before. Okay. 1,500 ho yun, lahat ng municipalities. Ano po? 1,500 ambulances. We will do it first, hopefully first quarter of 2025. Nabigyan na ho namin lahat ng ambulances under the new Bagong Pilipinas program ng Pangulo, no? And here's isa pang never been done. We'll do a second round after Okay. 2020. Pero hindi naman ho mapupolitika kasi sabi niyo Bagong Pilipinas, di malamang meron niyang tarp o meron niyang printed na parang Bagong Pilipinas. Hindi ho ba malalagay sa politika naman yung proyekto na yan? Wala namang partidong Bagong Pilipinas. Wala namang ganung partido, pero pwede, syempre, si President BBM ay yun yung kanyang focus ngayon. Ngayon, GM, sa mga tumataya na hindi nananalo na dekada o ilang taon na ang lumilipas, anong masasabi ninyo? Talagang pusta lang forever o medyo gustuin muna ibang bagay? I played casino before, no? Talo ho ako, magdamag. Natalo ho ako. Natira ho sa akin 500 pesos. Ito talagang anecdote ko. Kaya hindi na ho akong susugali. Pagsakay ko ng taxi, yun ho ang tugtog. Ang ay di nagwawagi ay di umaayaw. No? Pero sabi ko sa driver, pakipatay na nga lang ho yung radyo. Hindi ho ako nagwagi. Hindi kayo nagwagi. So mula 500 pesos, paano kayo nagpundar? Sabi nila talagang bilyonaryo daw kayo ngayon at mukhang parang tipong guessing game kung ano yung net worth ninyo. Hindi po. Sa gobyerno po, you cannot do a guessing game. You have to file. Hindi Correct. ho pwede. Wala yan. Medyo, again, alam mo na, it's without basis, no? Ako po ay swinerte. Ako ay may mga palengke. Markets po. Sa Balintawak po, ako po ang pinakamalaking palengke dyan. Pinangalan ko sa nanay ko, Juliana Market. Malaki po yan. Ayan po ang palengke dahil sa laki ng atraso ko sa nanay ko, bawi na lang ko. Bad boy Pangalanan po ko na. kayo. Oh. Bad son Yan ba lang. kayo? Well, let's say, Good one. hindi, distracted lang. Okay. Hindi, ganyan ho ang negosyo ng mga palengke. I have markets. Right. Okay. Oh. Pero wala kayo, may drug rehabilitation facility din kayo? Meron din po akong sopawan sa harap ng Mhm. American Embassy. Alam niyo So yung ibig sabihin, sopawan doon? medyo entrepreneur din kayo. At Oh. nanalo na ba kayo sa loto? Hindi ho ako mananalo. Hindi ho ako nataya ngayon eh. Pero pwede akong tumaya. I'm not forbidden from betting and even winning. Kasi, importante po ito eh. Ganun ho ang integridad ng aming games. No? Kaya sabi sa inyo, may World Lottery Association certification kami. Na even ang mga empleyado namin ay pwedeng tumaya at manalo. And in fact, dalawa na po ang nanalo ng aming mga empleyado. Sabi ko lagi dyan malalaman mo kung may tiwala yung tao sa tinitinda. Kunyari, nagtatrabaho ka sa karinderya. Pag ang mga nagtatrabaho roon ay bumibili ng ulam sa sariling karinderya nila, yun po ang test na naniniwala sila sa kalinisan ng kanilang paninda. Po ba? At ganun po sa amin, meron po kaming outlet sa office at tumataya po ang mga empleyado namin. Pero lang po ako, dahil baka tumama ako, mas malaki pa ang problema. Dalawang nanalo out of ilan pong empleyado ng PCSO? Para malinaw lang, ano po, yung base figure mahalaga dito. Baka naman libo-libo empleyado nyo. You have to look at the period din. So, tagal ho ng lottery, mga 25 years na dalawang nanalo out of, let's say, 1,000 employees. 1,000 So, employees. Si Mayor Lim ho nanalo na, no? Ang nasirang... Twice pa yata, di ba? Twice yata. Twice! Not once, but twice. Ano po? Ano ho yata, mahirap kasi. Although siya is a regular, talaga, better siya. Kasi yung talagang kinakamay ho yun. I mean, there is so much human intervention doon Bola po yun na wala pang hinahangin Ngayon po, it's really open to the public and every movement po, naka-videotape. Yun po yung ng ISO. By the way, ISO certified din po ang aming draw. All so, right. hindi, Ayan po yung mga panlaban namin. No? This is not a game. Quote unquote. We take this seriously po. No?
this is a standard that we have adopted the worldwide. Kasi alam po natin na pagdududahan ho yan eh. Ito na nga po, marami na, wala nga pong ebidensya, pinagdududahan pa. Ito pa nakakatawa, Malu, if I may. We invited all the senators to come. Sulatan ko, sinulatan ko, please come, please come, please come. Bring your expert, walang prior notice, punta kayo. Kung hindi kayo makapunta, send your expert, bigyan nyo lang ho ng authorization that is coming in your behalf. Baka pag may Guess what? pumunta na Guess senador what? lalo kayong malagay sa trouble. Hindi, bakit nga? Ang tagal-tagal na nun, 2 buwan na yun eh. Which I'm always reiterating in every interview. Alright. Bago Okay. salita, papalat bunga man lang. Di ba? Uy, sinilip ko eh. Wala man lang ganun. Bakit? Because it might not jive with the narrative. I don't know. Maybe. Okay. Ngayon, ano ho yung dahilan? Bakit kayo tinutugis ngayon nila Senator Tulfo at ng ilang miyembro ng House na mag-resign na daw? Eh, si Senator Tulfo, mahirap ko naman tanungin yun. Kaya mo, pag naging senador ako, tatanungin ko. May plano ho ba kayo? Wala naman. Hindi ho, sabi ko, kung tatakbo ho ako, in the tradition of Mandaling Murato, di ba? Ano ho ba tinakbuhan ni Mandaling Murato? Di ba tumakbo siya? Hindi. On the lighter side, wala ho. I've been the chairman of the Buhay Party List and founder for the longest time. If I have plans po, noon pa ho. Kasi twice ho kami nag-top sa party list eh. Correct. Okay. Kami lang po nakatalo sa mga kaliwa. So, I'm not a stranger to politics. And in fact, I've been very active in politics. Pero as the chairman and president of Buhay Party List. Okay. Sa panghuli, GM Mel, ano yung inyong masasabing advice sa mga tao na may inaalaga ang numero, matagal ng panahon, umaasa pa rin na baka manalo na sa huli, pero may duda ngayon na baka wala namang lotto winner talaga, may magic lang. Ano ho yung inyong mabibigay na advice? Two things. No? Malu, let me flex a little. Nung nanalo yung 433, we backtrack kasi ano yung series of 9, 18, 27, etc. No? During the press con, nabigla ko na lang nasabi na, you know, it doesn't only pay to be loyal to your spouses. It also pays to be loyal to your numbers. Pinick up ng BBC yun. Yan yung bragging rights eh. A quote picked up by BBC. No? But which is true. This is a game of chance. And it is all about betting on the number that na hindi pa lumalabas, most likely. No? And if you want to win the lottery every day, then just bet on all the odds. Which is of course not wise because you won't get the whole prize, maybe. Kasi baka may kahati ka eh, no? So, it is a game of chance and tumaya po kayo kasi nakakadibersyon tayo and hope springs eternal. Yan po ang kagandahan sa ating Pilipinas eh. Mga Pilipino, huwag tayo mawala ng pag-asa. At yun nga, lastly ang sinasabi namin, sa bawat taya may kawang gawa. Alam ko po yung iba hindi naman po yan ang iniisip eh. Naiisip na lang yan pag hindi na nanalo eh. Kasi siyempre, okay, anyway, nakatulong naman ako. It's important to us to be focused on the charity. Lahat mo ng ginagawa namin ay para sa agency namin, ay hindi ho ito, wala na ho kami ibang end. Wala na ho kami iba kundi sa charity po. Lalo na po ngayon, pag may lumapit po sa amin for hospitalization, it's always in the vicinity of 1 million. Nakakaawa ho. Kung kahit OFW ka, nagtrabaho ka, wipe out ka, isang sakit lang. At dito po kami pumapasok. Kaya yung universal healthcare po, kahit po natapyasan kami ng 40%, almost half of our charity went to universal healthcare. Okay lang po sa amin kasi it's the same. Pareho rin naman po ang pinapupuntahan. Tumaya po kayo, kung mabuti po sa inyong kalooban tumaya kayo. Isa lang masabi ko, pag tumigil ho kayo, tinigil nyo na yung chance nyo manalo. With that po, tandaan nyo lang po, kahit kulang ang pera namin, marami ho kaming boys, sinasabi ko lagi, ang PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong. Okay, meron pa kayong parang tagline. Anyway, maraming salamat to. Mukhang talagang pumusta, game of chance ito, at pag nanalo, magkawang gawa. Parang yun ang mensahe niyo po, ano? Opo. Thank you very much po. Bigay nyo ng sa akin. Okay. Maraming salamat po, General Manager Mel Robles ng Philippine Charity Sweepstakes Office.